Hi mga Lods, good morning. Ayun, gagawa na naman tayo ng lunch. Kasi kanina ang aga ko ulit nagising. As usual, nag-rest back na naman. Kaya ayun, ngayon yung anak ko na naman. Siya naman habang magluluto ako, siya naman ang magre-reply at manunood ng mga video nyo. Kaya huwag kayong mag-alala. Kasi talagang masipag ako mag-rest back kasi may backup ako. Ayan. Doon naman niya ginamit sa laptop niya. Siya naman ang nagtuloy habang ako ngayon magluluto. Ayun, nag-prepared ako ngayon mga Lods for lunch namin is nagluto ako ng hotdog. Actually, pag ako nagluluto ng hotdog, hindi ko siya direct fried. Ganito, papakita ko siya sa inyo. Ayan siya mga Lodi, pinapakuluan ko muna siya. I-off ko na to kasi ayan. Ang purpose ko kasi is, kaya ko pinapakuluan yung hotdog is para matanggal muna yung maraming color niya. Kasi ang dami niya, di ba? Para na rin for sure na rin ba kasi ang dami ng food color na nakalagay. Kaya tingnan nyo Ayan di ba? Ayan. Pula. Ganun ako. Binabawas-bawasan ko muna yung yung kulay na nasa hotdog. Ayan, tapos na to mga Lodi ko. Tapos ngayon, saka ko siya ngayon ipa-fried. At maganda kasi pag nagluluto po tayo ng hotdog is, ang gagawin muna natin, pakuluan muna siya natin. After kumulo, ang nakaganda na kasi nabawasan na yung kulay ng hotdog. At saka diba food color guys, hindi din maganda sa katawan natin, can cause nga cancer. Tapos, after niya nang ginawa ko, ayan, hahanguin ko yan, tapos ipa-fried ko. Ang nakaganda kasi pag pinakuluan nyo yung hotdog din, mga Lodi, is hindi siya kulubot pag i-fried nyo na siya. After kahit, na yan, lumamig na siya, alam mo, parang fresh pa rin siya tingnan. Kaya ngayon mga Lodi, hahanguin ko na yung hotdog na yan para iprito ko naman. Tapos yung the rest ng hotdog ito, ini-slice ko siya kasi ang plano ko, may bahaw kasi kami kagabi na kanin, ayan. Ayan, may bahaw kami na kanin. Is ang gagawin ko naman dyan, ipa-fried rice ko, lagyan ko ng hotdog, at saka may egg ako doon. Yan. Lalagyan ko siya ng egg. Tapos kagabi, meron ako ditong beef stew na niluto kagabi. Kaya, yun ang lulutuin ko ngayon. Yun ang iinitin ko na lang din to, kumbaga recycle ba? Para makatipid. Kaya yun mga Lods yun, magluto muna ako ng pritong hotdog. Para mag-prepared na lahat, para maaga ulit kami kakain. Kasi mamaya papalitan ko naman yung anak ko. Kasi kailangan din niya mag-review. Ako naman po ang manunood mamaya sa mga video nyo at mag-F to F sa inyo mamaya mga Lods. Ito na mga Lodi, tanggalin ko na yung sabaw ng hotdog, itatapon na natin to. Kasi hindi naman natin siya magagamit. O pala sana kung gulay yan, pwede natin siya inumin. Kaso hindi. Food color yan. Mga Lodi. Yun na mga Lodi, ayan na tinanggal ko na yung pinakulong hotdog ko kanina. Ayan, set aside po muna natin yan. Ngayon, pinainit ko yung kawali. Kasi nga, ayun, ipa-fried natin tong hotdog na to. Yan, may mantika ako na ginamit kahapon, Kaya gagamitin ko siya ngayon. Yan, mainit na yung kawali ko. Saktuhin lang natin yung mantika. Itong mantika, gagamitin ko rin ito mamaya sa pag-fried rice. Antayin lang natin uminit yung mantika. At yun muna mga Lodi, mamaya ulit. Yun mga Lodi, sabay na antay ko uminit yung kawali ko. May rice ako dito. Yung sabi ko nga, yung kagabi namin. Nabugas lang ako ng kamay. Nabugas lang ako ng kamay. Tapos, ko lang to, dudurugin ko yung mga Lodi. Kasi pa-fried rice ko to mamaya after ko maluto yung hotdog. Pansinin nyo mga Lodi, pag pinakuluan yung hotdog, pag hindi nyo i-diretso prito, pag iprito kasi diretso is nangulubot siya. Ayan siya, akala mo parang fresh na fresh yung hotdog. Pero mamaya, pakita ko rin sa inyo pag naprito na. At least, nakaintay ng hotdog. Although, hindi naman siya, diba alam naman natin, hindi naman healthy is. Syempre, ang hotdog kasi pang mabilisan. Tsaka, favorite ng mga kids. Tsaka, hindi lang naman mga kids. Kahit naman tayo siguro mga parents. Or mga dyan. Mga dalaga at binata dyan, di ba? Ayan, ito na yung done ko na po siya na, ayan, nadurog-durog yung kanin sa kamay ko. Ngayon, maghugas na naman tayo ulit. Ayan, mainit na mga Lodi yung mantika ko.
Yan, ipa-fried ko na to. Nag-prepared na rin ako ng para, ayan, saluan ko nitong hotdog ko para yung mantika niya madidrain. Yan, lulutuin ko na to kasi mainit na yung kawali natin mga lodi. Saglit na lang na prito to mga lods ha, kasi pinakuluan na rin naman natin to. Ayan, ipakita ko ulit mga lodi kung gaano ka, ayan, gaganda yung itsura ng hotdog. Diba hindi siya kulubot? Ayan. Saka mabilis na lang siya iluto, gawa kasi nang napakuluan naman natin na. Kaya saglit na lutuan na lang itong mga lodi. Tapos, ininext ko, hindi na pala ako wala akong available ngayon na sibuyas. Kaya ang gagamitin ko sa fried rice ko, garlic, kasi yun ang available ko dito sa kitchen ko. Kasi niluluto ko kung ano yung available na sa kusina, kung ano yung available na sa fridge ko. Yun lang. Basta kung available dito sa bahay. Sobrang dali na lang sa lutuin mga lodi ko. Ito mga lodi. Diba ang sarap ng ano? Ang sarap sa bahay pag naasikaso natin yung family natin, yung mga anak natin, napakain natin sila ng maayos. Sarap sa pakiramdam. Tapos nasasatisfied yung mga anak natin sa kinakain nila, kaya nahanda natin sa kanila. Ang mga lodi, malapit na ako matapos. Tapos ngayon, mamaya after ko nito is mag-chop na lang ako ng garlic. Walang sibuyas. Magpa-fried rice ako ng walang sibuyas. Mga lodi, ang ganda ng itsura ng hotdog natin. See, you can see, napakaganda. Ayun, dinidrain ko yan mga lodi ha. Nag-prepare talaga ako ng ano, ang salaan ng mantika. Ayan eh. Ayan. Nasala ko siya dyan sa mangko. Kasi sayang yung mga excess oil ko, di pa natin gamitin. Diba, syempre, sa mahal na mga bilihin lang ngayon, kailangan marunong tayo mag-budget para hindi tayo magugutuman sa susunod. Kumbaga, meron pa ulit pa makakain sa susunod yung family natin. May maihahanda pa po tayo. Yan. Ito lang yung kanin namin mga lods kasi ito yung tira. Sa bagay, hindi naman ako magra-rice mamaya. Pero may oatmeal ako dyan mamaya. Yung lalagyan na lang ng mainit. Kasi ba, di ba? Kasi wala kayong makikitang kulubot. Unlike pag idediretso natin fried siya is, ang tendency kasi, makulubot yung hotdog. Unlike na, hindi yan. Ay, meron pa pala akong sibuyas mga lodi. Napansin ko, ayan, meron. Yung gagamitin natin ito sa fried rice. Masarap kasi pag nag-fried rice, pag kumpleto ka sa sibuyas at saka bawang. Makapagsuot na nga rin ito mga lods. Para naman, hindi na matalsikan yung damit ko. Ayan. Meron akong ganito. May mga ganito ako. Ilan ba to? 3 ata. 3 kasi nga, nagbe-bake nga ako pag trip ko lang. Actually, naisipan ko nga rin mag-bake mamaya ng cookies. Oatmeal cookies. Kasi meron akong oatmeal na bili dyan malaki. Ewan ko lang pag sinipag mamaya mga lodi. But for now, syempre, muna. Lunch muna ito pagi natin. Ayan. Set aside ko muna itong hotdog. Kasi, ayan, gamitin natin itong as usual. Gusto ko laging nahuhugasan lahat. Hugasan ulit natin. Kaya hugas muna tayo ng mga ganito. Ayan natin si sibuyas. Ayan.
Ayun mga lods, yung anak ko dun sa side, sa table, busy siya sa kaka-reply sa inyo. At saka kaka-follow ba? Kaka-follow din. Ayun, kakapanood ng video. Yan. Kaya, di ba, may backup ako. Unless lang pag may pasok yung anak ko. Kaya, ayun. Pero talagang pinipilit ko mga lods kahit minsan palubat na yung phone ko. China-charge ko yan. Hanggang maghapon na yan. Makapanood ng video. Kahit alam nyo ba, gusto kong umidli pero hindi ko na nagagawa. Kasi nahihiya ako sa inyo na hindi ko kayo ma-replyan. Siyempre, nag-effort kayo. Tapos ako alang, siyempre mag-effort din ako. Yan. Pero honestly, kahapon mga lods, sobrang disappointed talaga ako kahapon. Kasi, di ba, ang sipag ko mag-follow, manood ng mga video. Hindi ko ini-expect, nakala ko lang nababasa ko lang sa ibang mga kalodi natin. Disappointed sila kasi nga may nag-unfollow daw sa kanila. Bakit kaya ganyan? Sana hindi wala na lang ganyan. Tapos may palagay-lagay pa, let's grow, let's support. Bakit may nag-unfollow? Tapos after nyo makakuha yung support ng mga kalodi, tapos biglang i-unfollow nyo. Sana wag nang ganyan, hindi naman nyo ikayaman yan di ba mga lods? Tama ako. Hindi naman po natin ikayaman yan. At saka hindi naman po tayo magbabayad pag umangat naman yung kalodi natin Hindi po tayo magbabayad. Kundi si Facebook naman. Support na lang po. Wag na lang po wag na po unfollow. Kasi ang hirap naman ng ganun. Diba? Dapat maging happy po tayo kung may nagkaroon ng successful na kalodi natin sa pagbablog. Kasi alam natin bawat isa na hindi ganong kadali gumawa ng content. Alam nyo yan. Kaya ngayon, relate din ako. Alam ko rin yan. Pero ako nga lang masyado, hindi ko naman siya ini-stress kasi nga, sabi ko, ay parang natatakot ako pasukin tong mundo ng pagbablog. Kasi hindi natin maiwasan, hindi naman natin mapiplease lahat ng tao Pero sige, sabi ng anak ko, makakaya mo yan. Alam mo yung mga anak ko lang nagpapaano sa akin. Sila yung nagsusupport ng pupo sa akin. Try mo, kaya nga ng iba. Ibig sabihin, kaya mo rin yan. Huwag lang sumuko. Kaya ayun, lumalakas loob ko. Sa mga nag-unfollow sa akin dyan, kahapon, 41 lahat mga lodi. Diba? Good luck sa inyo. Sana ikatuwa nyo yan. Sana, kung ginawa nyo man sa akin, huwag nyo gawin sa iba. Kasi lalo pa yung iba. Kaso, ang malas nyo lang din na in-unfollow nyo yung isang tao, yung tao na in-unfollow nyo, mabuti sa inyo. Diba? Mga lodi, mabuti. Kaya dapat maging patas tayo sa kapwa natin. Patas tayo lumaban. Pag follow. Walang unfollow. Ano ba yan? Parang nagluluto lang ako tapos nagdi-discuss ako ng follow at unfollow. Pero hindi mga lods, talagang inopen ko lang. Kasi ganun pala talaga ang feelings. Kasi akala ko lang nababasa ko lang. Nagpapahayo pa ako dun sa mga comment ng mga kalodi natin. Ay, ganun ba lods? May ganun? Kasi hindi ako makapaniwala. Akala ko nga dati pag in-unfollow is okay lang kasi at least mababawasan din yung follower. Tapos in-explain sa akin ng anak ko kasi sinishare ko sa anak ko lalo sa panganay ko kasi matured na rin siya mag-isip. Sinishare ko nakakalungkot naman kasi nabasa ko dito sa kalodi kong isa na in-unfollow daw siya. Syempre bakit sobrang lungkot na lungkot anak sabi niya sa akin. Mama kasi ganito yun. Ganito. Sabi ko ay ganun. Alam, bigla ako na-curious. Sabi ko, hala, sa akin kaya anak, silipin mo rin. Ayun nga, kahapon sinilip ng anak ko. Nasad ako, sabi ko, ay ganun pala. Mas lalo kong nafe-feel yung naramdaman ng ng mga ibang kalodi natin na in-unfollow sila, nagpo-post sila. Meron pa nga daw hindi lang siya nakapag-reply kasi syempre may trabaho siya. Pagbalik daw niya, wala na, ang dami niya nag-unfollow. Bakit ganun, di ba? Ngayon na-relate ko na experience ko pero okay lang, happy pa rin, go pa rin kasi nga at least hindi ako nanloko ng tao. Lumalaban ako ng patas. Wala akong nilolokong tao, 'di ba? Ini-enjoy ko yung ginagawa ko. Kaya sa mga unfollowers diyan, good luck sa inyo at sana ikasaya nyo yan. Basta ako happy ako sa ginagawa, 'di ba? Kayo din mga lods, pag may nag-unfollow man sa inyo, go lang din. Kasi at least maaga pa lang nakilala mo na kung sino yung taong talaga magsusupport sa'yo o hindi. Sino yung taong
ayun, mag-i-stick sa'yo. Ganun lang yan. Kaya at saka wala namang permanente dito sa mundo eh. Lahat nawawala. Yun nga lang, sila ang unang nawawala kasi sila yung nag-unfollow. Basta tayo kapit lang. Go lang tayo, push natin. Dito tayo sa mundo ng pagbablog. Kaya go lang, laban lang tayo mga lods. Walang susuko. Ayun, magluluto na ako. Yun mga lods, iniinit ko na ulit yung kawali ko kasi kanina di ba nagdadaktak ako, in-off ko yung kalan. Kaya balik tayo ulit ngayon. Ininit ko yung kawali ko kasi ilalagay ko na itong mga ingredients ko dun sa kawali. Ito mga... Ito. Ayan, I have onions, garlic, and alam niyo na kung ano to. Sinabi ko sa inyo kanina mga lodi. Hindi kamatis to ha, parang kamatis na dyan sa video. Hotdog na pinaggagayat-gayat ko lang na maliliit. Kasi ito yung imimix ko sa fried rice namin. Pero meron akong egg, ilalagay ko itong egg. Lagyan natin ng eggs para mas lalo siyang marami at masarap. And may eggs ako dito mga lodi. Lagyan ko siya ng 3 eggs. Dito ko na rin siya i-crack sa bowl na pinaglagyan ko ng hotdog kanina. Ay! Ayan. Iba-iba tayo ng version sa pagluluto ng fried rice mga lods. Diba? May iba kasi inuuna nila yung itlog bago yung kanin. Ako naman, minsan ganyan ako. Kasi para nakikita ko yung buo-buo ng itlog. Kasi pag inuuna mo kasi yung kanin, saka mo ilalagay ang itlog pag mainit na yung kanin, is ang tendency parang pinong-pino ng texture ng itlog, parang hindi mo na makikita yung egg. Although, magkaroon nga lang siya ng yelo sa gawa nitong egg yolk. Dun sa fried rice, sa kanin. Ako naman, uunahin ko ngayon ang rice. Gusto ko kasi nahuli yung egg eh. Yan, mainit na yung kawali natin mga lodi. Hulog ko na yung sibuyas. Kasi ang sibuyas, ang bawang kasi mabilis masunog. Hinalo ko lang saglit yung sibuyas. Ayan, ipapalo ko na rin yung bawang. Ayan. Bango! Ayan. Siyempre mga lodi, ano pa nga ba ang kasunod? Siyempre yung hotdog. Siguro pag matagal ka na sa kusina, parang tansya-tansyado mo na lahat ang paglalagay ng mantika. Pag alam mo na, pag sanay ka na magluluto, bihira ka na lang siguro nagkakamali pagdating sa kusina. No, mga lodi, pag nakasanayan na talaga. Ayan. Luto natin yung hotdog mga lodi. Yun nga lods, na luto na yung hotdog. Ayan, isusunod natin itong fried rice na leftover namin kagabi. Simutin natin kasi sayang. Tapos haluin ko lang mga lodi. Turn ko muna tong camera ko para makita nyo naman yung mga pinagagawa ko. Saan ba? Ayan. Ay. Dito kaya. Ayan. Diba? Para makita nyo yung ginagawa ko. Ayan mga lods ko. Ayan. Yung fried rice ko. Tapos mamaya natin ilagay yung egg. Tingnan nyo mga lods. Pakita ko ulit talaga yung hotdog. O, ayan, diba? Look fresh siya. Hindi siya katulad pag i-direct mo siya fried. Nagkukulubot. Kaya sigurado ako ma-enjoy ng mga kids niyan pagka ganyan yung itsura ng hotdog. Maglalagay ako ngayon ng paminta mga lods. Yan, may mga ganito ang paminta. Kasi dati may tindahan ako, I have a store before. Tapos, since na nagkaroon ako ng bahay, na-move ako dito sa tinirahan namin. Kaya, may mga tira pa ako sa mga paninda ko. Yung iba, dinispose ko na. Tapos, itong iba, ginagamit ko pang personal use ko. Ayan.
Ito, meron ako mga ganito. Kaya ito yung ilalagay ko sa fried rice. Lalagyan ko ng mga loads ng paminta yung fried rice ko. Ayan. Habang yung anak ko dun sa gilid is busy-busyhan siya panood ng mga video niya. Siya muna ang pumalit sa akin. Lagyan natin ng pamintang fried rice para masarap. Wala na kasi ako yung powder talagang paminta mga lodi. Kaya yung sukrak na lang ginamit ko. Siyempre, hindi masarap ang fried rice kung walang asin. Asin mga lodi. Ilagay ko ng asin ngayon. Hindi ko nakakamoy. Ilagay ko na. Ayan, tama lang. Kunting-kunti lang mga lods kasi hindi din maganda pag sobrang daming asin. Tapos ngayon, sasalagyan ko na ng asin yung fried rice ko mga lodi. Lagay ko na yung egg. Ayan. Nang-mix ko. Ayan. Walang tapos. Lahat pinapakinabangan, ano. Yan, halo-halo ko lang itong mga lodi, ah. Ayan, pakita ko sa inyo mga lods. Ayan, wait pa natin na maluto yung egg kasi, ayan, medyo basa pa yung egg. Antay na lang natin maluto yan. Habang inaantay ko maluto yung fried rice is ipiplating ko muna itong hotdog ko. Lagay ko muna sa lagayan sa plato. Kasi since tumulo na rin yung oil niya, lagay ko na siya sa hotdog. Ay, sa hotdog, sorry, sa plato. Ayan. Okay. Ayan. Siya mga lodi, oh. Napaka-soft. Oh, so, soft niya, oh. Hindi pag direct natin siya fry. Diba parang tuyot. Parang kulubot na. Akala mo parang kulubot na balat. Yan siya. Yan siya. Diba? Tada! Yan ang mga lodi ko. Yan na. Lapit na. Magtanghalian. Ayan mga lods. Tapos na ako nag-fried rice. Ang lulutuin ko naman ngayon. Ayan. Ito na po yung fried rice ko. Ayan. Diba? Yan. Dami na siya. Tulad kanina, yung pinakita ko, yung hotdog na in-steam ko bago ko siya pina-fried. Bago ko siya pina-fry. Ngayon naman is, nag-init ako ng, ayun, kawali. Ito, malit kong ano dito. Malit na kasirola. Tapos ininit ko yung beef na leftover ulit. Yung tira namin kagabi. Yan. Ininit ko siya mga lodi. Ayun eh. Beef po yan. Ininit ko na lang siya gabi. Sayang kasi
Di ba may paganon pa? Di ba? Relate ko ngayon. Ang vlogger is mahirap. Kasi matutumba yung camera. Gawa ka na magandang angulo. Nga, Lord. Hihinit ko lang siya para uulamin namin siya ngayon para lunch po siya namin ulit. Ayan sa mga kaludi. Ayan. Bango. Ang sarap. Bumili kasi ako niyan. Pumunta ako ng grocery. Nakaraang linggo. Tapos, ayun. Napagtripan ko siya lutuin kahapon. Kasi, di ba nga kahapon kung natatandaan nyo is nag-post ako dyan. Tapos nag-video din ako. Nagluto ako kahapon ng Korean chicken barbecue. Akala ko aabot siya mga lodi ng dinner namin. Hindi. Talagang hanggang lunch lang talaga siya. Pati yung kanin na sinain ko ang dami. Wala, ubos talaga. Simot, pati yung chicken, wala. Hindi umabot. Gustong gusto ng mga anak ko yun. Expect ko kasi na magtitira sila. Kasi ilang piraso naman din yung niluto ko kahapon. Kaso hindi, nag-enjoy sila. Nagustuhan nila yung food. Ayun mga lods, tapos ko na nainit, patayin ko muna yung tangki. Kasi ganun ako pag nagluluto. Bago ko i-off yung kalan ko is inuuna ko muna yung tangki ko para for safety na rin. Tabi na natin to mga kalodi ko. Mamaya, magbasahan, patayin ko na yung kalan ko. Ayan mga lods. Dito ko pa rin siya ilagay para isang lagayan lang din. Ito na siya. Isasalin ko na siya dito. Diba ang sakit na? Ang bango. Sumutin ulit natin. Sayang. Ayan siya mga lods. Oh. Ayun, nakita nyo ba? Sana ano. Ayan. Ito yung beef na binili ko nakaraan sa grocery. Niluto ko siya ngayon. Niluto ko siya kagabi. Then, ito yung, ayun, leftover or tira namin kagabi na gagawin pa rin namin lunch ngayon. Time now is 10:30 eksakto mga lodi. 10:30. Kaya kakain na kami ng lunch. Yun. Yun na mga lodi. Kaya mamaya ulit. Kain muna tayo ng maaga kasi mag-rest back na naman mamaya. Manood ng mga videos. Siyempre, walang tigil tayo. Ganun tayo mga lods eh. Support each other. Ika nga. Ayun, tapos ako lahat magluto mga lodi. Meron pala ako ditong lemon. Ito, may limon ako. Magli-lemonade ulit kami. Hugasan ulit natin. Iwawash ko lang ko lods ah. Yan, ginamit ko na yung isang maliit na chopping board ko kasi yung malaki ginamit ko na kanina. Dito tayo sa maliit na chopping board. Ayan. Para healthy naman ba. Yan, ito yung ginawa ko pala kagabi. Yan, meron pang lemon. Meron pa pala sa baso. May nipon pa akong lemon doon kahapon. Ito pa mga lods, oh, pero hindi na siguro. Okay pa naman siya. Hindi na, ito na, bago na siguro. Slicein ko na siya ng pag-ano. Hindi na pa-circle. Ganito na lang. Tapos ipiga natin dito yung the rest. Yung iba. Iba ilagay yan. Pigain ko siya para yung katas talaga ba. Punta siya sa water. Mas bago siya ilagay. Squeeze natin dito. Yan siya mga roots. Yan. Tapos, may sugar ako dito. Pero nagpabili ako ulit sa anak ko ng sugar pa.
Okay na yan para hindi ganun tatamis. Ito yung binili ng anak ko na sugar. Tapos nalagyan ko na siya ng water. Yan, may mga water ako dito sa fridge. Para malamig. Ito na ilalagay ko dito. Diba parang ano lang siya? Parang tea lang siya. Tea nga. Lemon tea. Ayan. Tapos meron pala ako ditong ice. May ginawa yung anak ko. Yan mga lods. So, para masarap yung lemon pag malamig, diba? Gumawa kasi yung anak kong lalaki kanina. Lagay natin dyan. Parang may enjoy natin yung lunch. May enjoy namin yung lunch. Masarap kasi kumain ng meals pag merong either soft drinks or kami kasi hindi na kami more on sa soft drinks. Hindi na kami may ligalo sa soft drinks eh. Mas healthy kasi pag mga ganito. Meal. Ano, wala na. No more na mga loads. Ano pa nga ba? Shake natin. Shake it. My God. Shake it. Woo! Diba may dance pa. Pasok na nga suki. Pasyon mura-mura. May ganun ba? Nagtitinda ng lemonade kayo dyan. May ganun. Yan. Yan na siya mga legs ko. Yan. Diba meron na kaming healthy juice. Yan, sabay na namin to sa lunch namin. Ito na mga kaludi ko. Mga kaludi laps ko. Yan na. Ayan na. May our lemon. Tsaka yung beef. Hotdog. At tsaka syempre fried rice. Ang paborito ng lahat. Tara, kain po. Kain mga lodi. Thank you so much sa pag-follow sa akin. Tsaka let's grow po rin po. Let's support each other. Maraming salamat po. O nga pala, thank you kasi nga sa mahigit 2 weeks ko pa lang na pag-follow to follow, mag-ano na ako. Papalo na po ako ng 3,000. Halos 3,000 na. Oh yes, magre-reach na ako ng 3,000 followers mga lodi ko. Kaya syempre, hindi po ako makakaabot ng ganyan kung hindi po dahil sa inyo. At saka ano din po mga lods, dun sa mga engagement or interaction ko doon, malaki. Halos kasing magka-level lang sila ng mga views ng mga post ko. Kasi nga, nagsusupport din ako, nanonood din ako ng mga video nyo, nanonood ako ng mga post nyo, chinecheck ko, nagko-comment ako. Kaya napapansin ko sa iba, kasi chinecheck ko rin, kasi may mga nagpo-post, diba, sinishare nila yung ano nila. Which is okay naman yun, maganda naman. Kasi para ma-motivate din yung ibang mga vlogger na katulad ko. Is napapansin ko lang po kasi is pag tuwing tinitingnan ko yung mga interaction, tama ba ako? Interaction or engagement, maliliit pero ang dami nilang followers. Sobrang dami ng followers. Pero go lang mga loads, 'di ba? Push lang tayo, laban lang. Laban. Kaya lagi tayong wag tayong mawala ng pag-asa sa mga nag-unfollow, bahala sila sa buhay nila. Basta tayo, wag tayong mawala ng pag-asa. Enjoy po natin yung pagba-vlog natin kasi pinasok natin to, which is nasimulan na natin. Kaya tatapusin natin hanggang dulo. Wala pong magi-give up. Kaya tuloy-tuloy lang. Support lang po natin ang bawat isa. Kasi sa huli naman, pag talagang nakikita naman na
Pag nakikita naman ni Lord at saka ng Facebook yung pagpupursige natin is talagang ano naman, worth it din yan sa dulo. Kaya hala, sige lang, kahit puyat or pagod, kasama talaga yon, di ba? Hindi naman tayo asenso kung tatamad-tamad tayo. Syempre sa mundo ng pagiging pagbablog, kahit sa 2 weeks pa lang ako, ang dami ko rin natutunan. Siguro dahil nanonood ako ng mga video na challenge ako, sige, ang dami kong natutunan. Kaya ayun, ang dami kong mga aral, mga lessons na natutunan. Kaya ayun, yung mga lessons na natutunan ko sa inyo, ng mga nakikita ko, yun i-apply ko rin. Kasi katulad nga ng sabi ko, baguhan pa lang ako sa mundo ng pagbablog. Kaya ayun, at saka in-enjoy ko naman. Sana ganun din po kayo, enjoy nyo rin po. Huwag po tayo sobrang stress sa paggagawa ng content, kung ano mga kalukuhan na ginagawa. Huwag po tayo abot sana sa ganun. Sana hanggang kung ano lang yung limitation na kaya natin at hindi po tayo nakaka bad image sa mga ibang tao at lalo na sa mga kabataan ngayon. Huwag po natin gawin. Kasi syempre, kalat na yung social media ngayon kahit mga bata, di ba? Alam na nila yun, kumbaga pro na sila masyado sa social media ngayon. Kaya tayo mga mas ahead sa kanila, mas nakakatanda, kailangan maging aware din tayo sa mga ganyan. Kasi katulad ko, kayo din may mga anak. Syempre, di ba, hindi maganda tingnan yun sa mga anak natin na nagaganon-ganon tayo just because of for the content. Wag po, sana wag naman po lahat. Sana hindi po abot sa lahat na ganun. Kung ano po yung talent natin, yun na lang po ang ipupush natin at galingan na lang din natin. At saka syempre, bago po tayo maggawa ng content, siguro din natin i-satisfy tayo, masaya po tayo. Sure natin at sarili muna natin, natutuwa tayo sa ginawa natin. Bago, kasi pag natutuwa tayo sa ginawa nating content or sa ginagawa natin, talaga matutuwa din yung iba. Ganun lang mga Lodi. Basta go pa rin tayo. Good luck po sa lahat. Sa mga baguhan, good luck din po. At saka sa mga dati na po, sana po huwag po kayong tumigil sa pag-share ng mga magandang payo para po sa aming katulad sa mga baguhan. Marami kaming matutunan. Maraming salamat everyone and God bless po. At kakain na po kami ng lunch. Bye-bye po.